Jaundice, Yes. paninilaw ng balat at mata at iba pa. Iba pa. Oo. Mm. Yun nga, Dok, narinig ko lang yan, jaundice na yan, pagka sa bagong panganak. Yun ay normal, physiologic jaundice. Ito ay lumalabas 2 days to 3 days after na ipinanganak. Normal Dahil? yan. Hindi pa matured kasi ang atay para i-process yung tinatawag na bilirubin. Okay. Pero, kailangan mawawala din. Oo, sa loob ng isang linggo, kaya nga pinapaaraw natin si baby, yung sa nursery, nakikita mo yung mga fluorescent light, Oo. yung phototherapy. Oo. Ito yan ay pag-process para ma-absorb yung bilirubin at nawawala kaagad. Bakit para saan ba yung bilirubin na yan? Ito yun nga, ito yung nagkakos ng paninilaw. Okay. Ito ay sabihin natin, palatandaan na may problema ang iyong tinatawag na level ng bilirubin. Dahil ang bilirubin ay galing sabihin natin sa mga red blood cell na tapos na ang kanilang panahon sa katawan natin. Okay. Hindi ba yung pulang dugo natin ay may lifespan of 120 days. So, magbe-meltdown na sila. Okay. Isa sa mga produktong nagpag-dead na sila ay bilirubin. Okay. So, itong bilirubin ay pupunta sa atay para iproseso. Pagka-proseso niya, kumbaga parang pabrika, ibe-breakdown further ba? Ilalabas sa ihi, ilalabas sa katas ng apdo, Okay. nagiging bile. Nawawala si ubin, nagiging bile na lang. Okay. So, kung normal sa mga bata, sanggol na bagong Yes. panganak, Tama. but after a week or so, kailangan mawala na. Mhm. Mayroon pa bang nagkakaroon ng jaundice pagka medyo matanda na? Meron. Kaya nga sinabi natin na hindi ito sa atay lamang dahil bakit natin binanggit atay? Dahil, hindi ba? Yung Saan pupunta proseso yung ng bilirubin. Sa atay pupunta. Pero, naisip mo ba, paano kung sobra ang bilirubin na walang kinalaman si atay? Bakit magiging sobra si bilirubin? Dahil meron problema sa dugo. So, hindi atay ang problema. Dugo. Yes, hemolytic anemia. Mas maaga na dead si RBC. Hindi na umaabot ng 100... Wala. 120 days 120 ang pangkaraniwan, di ba? Oo. Alam mo, kada 60 days lang dead na siya, nalulusaw na siya. Bakit So, nagkaganon? dumadami problema, sakit sa dugo. Hemolysis, pagbe-breakdown ng dugo. Kaya nagkukos ng anemia, pamumutla. Iba naman yung putla sa kulay yellow. Yes, pero pag sobra na ang bilirubin, namumutla na yung puti ng yung pinaka-skin ba, pero yung yung puti ng mata mo, makikita mo yon paninilaw. Pati na yung kulay ng ihi mo, kulay tsaa, parang cola. Kahit na hydrated ako. Oo, dahil hindi yan dahil sa kulang sa tubig. Okay. Dahil naman ito sa sobrang bilirubin. In other words, itong problema ng mataas na bilirubin na siyang sanhi ng paninilaw ay nangyayari bago umabot pa sa atay. Pre-hepatic. Pre-atay. Bago mag-atay. Yun nga yung tatanungin ko sa'yo. Kasi, tawag dito, yung maraming kamong blood cells na natigok na, Oo. tapos nagiging bilirubin na, yung bilirubin pupunta yun sa atay para i-breakdown at para ma-expel ng katawan. Di double time ngayon ng trabaho Kaya ni nga, hindi na atay. siya aabot sa atay. Hindi na siya aabot sa atay. Paano saan mapupunta si bilirubin? Kaya nga, tumataas na yung level sa katawan. Hindi na pupunta sa Oo. atay. Yes, dahil hindi na siya physiologic or normal, nagiging pathologic or abnormal. Okay. Anong pwedeng mangyari? Ayun na, magkakaroon ka ng, ito ay isang problema na hindi sa atay. Ang senyales, paninilaw. Paano treatment nun, Dok? Depende kung anong sakit. Okay. Isa nang binanggit ko, hemolytic anemia. Alam mo ba, may infectious disease na pwedeng siyang mag-cause din ng paninilaw? Ano? Malaria. Saan ba pumupunta yung plasmodium, yung parasite na ito? Hindi ba? Sa dugo. Dugo. Sa red blood cell. So, nakikisingit siya. So, Okay. itong dugo, nasisira. Kaya nag-hemolyze. Kaya dumadami ulit ang bilirubin. Yes, Kaya siya naninilaw maninilaw. Pero walang kinalaman si atay. Si atay. Yes. Ah, Dahil okay. maagang natigok
ang RBC o red blood cell. Okay, wait lang. Pero, Mm. pagpunta, halimbawa, nanilaw ako. Mm. No, nagpunta ako sa ER. Yes. Ang unang-unang chinecheck, atay. Yes, kadahil ng pangkaraniwan. Pangkaraniwan. Yun ang sabihin natin, mas alam ng marami. Oo. Pero kung marunong ka, nag-CBC ka, complete blood count, Oo. nag-smear ka, Oo. nag-platelet count ka, at kinausap ang pasyente ng maayos. History. Nagbiyahe ako sa gubat, nagkaroon ako ng lagnat kada 24 o 72 hours. Yun ang pattern ng malaria eh. Spiking fever, matataas. Hindi dire-diretso. Hindi dire-diretso. Alam natin kung anong species. Dahil 4 na species yan sa malaria. Matutukoy kung Yes, anong falciparum, kumagat sa'yo? malaria, ovale, No. Sa falciparum. blood test, Oh, yes. matutukoy kung ano yung venom mo. Tsaka sa kwento mo, alam ko na, Dok, alam mo, kada 2 araw, takbo at Iba-iba ang manifestation nila. yung fever pattern. Kaya nga okay. pinaplot natin, dinadiary natin yung temperatura. Nakakamatay ba yun? Pag yung malaria, umabot sa ibang parte ng katawan. Pwede naman po. Ay, ino. Hemolytic anemia. Siyempre, kailangan natin RBC. Ano ba ang trabaho ng dugo? Siyempre Nagdala ng nutrition, Oo. tsaka oxygen. Oo. Kung bawas na bawas, sino ang taga-karga ng oxygen mo, tsaka nutrition mo sa katawan? Kung patay ng patay. Kaya nga, aalamin natin, bakit nahihemolize or nadeded ang dugo na mas maaga pa sa 120 days. Usually, anong cause? Yan nga, ito isa sa mga problema, hemolytic anemia, isang uri or sakit sa dugo. Kumbaga level ng mga leukemia, yung mga ganon. Ang leukemia naman, more of the white blood cell. Oo nga. Ito naman po, more of the... Hindi na yan kasama sa bilirubin. Bilirubin pa rin. Pa rin? Oh yes, oo. Kaya nga, ang sintomas, sabihin natin, bago mag-atay, di dugo ang pinag-usapan. Siyempre, pag bawas ang dugo, maputla. Oo nga. Pero may paninilaw. Maputla. Ano mga Lugar na ano yung mga parte ng katawan na nagiging dilaw? dilaw. Kasi ano bang maputi sa atin? Kasi anong kompleksyon mo? Yung puti ng mata natin. Puti Di ba? And also, Kuko. kuko, nail beds. Pero pag maputla ka, magiging maputla rin ang nail beds mo o yung palad natin. Di ba? Oo. So, makikita mo rin sa ilalim ng dila. Pabukas mo yung bibig, labas ang dila, itaas ang dila, yung frenulum. Kasi yan ang Yung thinnest. guhit na ganon. Yes. Yan ang thinnest skin layer natin. Parang itong white of the eye natin, sclera, very thin ang layer na yan. Kaya kaunting change or tint of yellow, kitang-kita. Ay, magyayelo? Magyayelo. Sobra yung ilalim ng dila mo. Sabi mo, meron ding ibang kulay ng ihi. Apektado rin ba ang bato? Yes. Sabihin na, hindi bato, hindi kidney ang apektado. Ano? Yun na nga, dahil yung kung pagkaproseso ng bilirubin hindi perpekto. Oo nga. Kaya nga nagkakaroon ng, ano ba ang effect ng bilirubin pag na-breakdown? Ilalabas Ihi. natin bilang Ihi. bile sa Bile, abdo oo. at dumi at ihi. Di ba? Therefore, pag mataas ang level ng bilirubin, ang ihi mo kulay tsaa, coffee brown, Okay. at ang dumi, puting-puti. Baligtad si ihi at Kasi dumi. walang bile. Yes. Ayun. Kasi nga, di ba, dinadala niya rin sa bile para dinadala niya sa gallbladder. Dumi, oo. Tama, para Kasi yun, magproseso ng bilirubin bile. naman para sa dumi, yun stercobilinogen, yung byproduct. Pero wala eh. So, yung dumi na Kulay pangkaraniwan na, yung parang gatas. Oo. Yun. Talaga? Gatas Yes. talaga? As in white? Yung Oh, white. wow. White. We call it acolic stool. Yun ang medical term niya, acolic stool. So, yun nga, pwede kang magkaroon ng paninilaw na problema naman sa atay mismo. Yun na nga. Okay? yung atay. So, kung atay mismo ang problema, ano ang alam natin ng pangkaraniwan? Hepatitis. So, ang hepatitis ay pamamaga ng atay. Ano bang mga sanhi ng pamamaga ng atay o hepatitis? Ay, dumi. Viral. Viral, Diba? oo. A, B, C, D, E. Meron yan. Ano pang pwede pamaga ng atay natin? Alak. Alak. Droga. Kolesterol. Minsan, fatty liver. Yun, fatty. Yes. Minsan, bukol.
May bukol. Cancer. Liver maninilaw, cancer. maninilaw ka rin. Yes. At syempre, yung pagpapalya ng atay, cirrhosis. Cirrhosis. Dok, ano yun? Meron ako narinig dun minsan eh. Yung kanyang, nasa East Avenue ako nun eh. Sino ba? Ito yung isang pasyente, namumutla siya. Tapos Okay. medyo, nakita ko na yung sinabi mo. Yung puting-puti, pero manilaw-nilaw. Yes. Yung complexion. Ang sabi niya, yun daw kanyang atay, unti-unting naninigas. Yes, cirrhosis, ibig sabihin palyadong atay, dahil ang buhay na maayos na atay, pag hinawak mo Malambot. sa loob, parang spongha. Correct. Parang spongha. Malambot, pink, smooth, walang bako-bako. Pero ang cirrhotic, kasi parang bato-bato, ang mga pebbles, no? Rough, Di pwedeng nodular. itanggalin na lang ng konti. Hindi lang siya sa bungad, all the way in sa inner core ng pinakaatay. So, from outside to inside yan. So, hindi lang structure ang wasak, pati ang function o ang kilos, ang trabaho niya, wasak. Hinay ko po. Kaya cirrhosis yun. Kaya wag natin hintayin. Kaya itong problema ng paninilaw ay isang palatandaan lamang. Isa lang yan sintomas. Hindi na sinasabi na, atay ka agad pag naninilaw ka. Hindi. Dahil aalamin natin, bago ba ito mag-atay, pumunta sa atay, yung pre-hepatic o mismo sa hepatic or sa atay. Alam mo ba, pwede rin after atay. Walang problema ang pagproseso ng bilirubin. Nagawa, na-process lahat. Pero may pumara. Ano? Obstruction. Okay. Bato sa loob ng lagusan ng katas ng apdo. Gallstones. Gallstones. Pwede din yon. O mga bukol-bukol ng lapay. Oh my gosh. May questions tayo. Si Louie Basco. Yoy, oo. Si Pogi Doc Dennis. Nax. What about po sa paninigarilyo? Yes. Cause po ba ng paninilaw ng ngipin at mata? Well, ganito yan. Ang isang chronic smoker magkakaroon din ng effect sa liver, pero hindi direct. More of sa kidneys, more of sa liver, lungs, and heart. Siyempre, magkakaroon ka ng nicotine stain, daliri, ngipin, at iba pa. Ito yung Depende yan kung how chronic heavy. smoking Chronic na ito smoker. talaga yung Oo, tipong yes. hindi- Chain smoker na. correct, diba? hindi ka na walang minuto humpay, na. walang Oo, purong nakakita na ako hangin. nun. Di ba? Kulay brown na rin ang daliri. Yung pang-ipit niya, bawat hitit niya, kulay brown na rin. Kahit na anong hugas, Ay, hindi nandyan mawawala. na, oo. So, si Rian Santos, ask ko lang po, hindi ko po alam kung related ito sa Oo. topic nyo ngayong araw. Pero pag sobra pong lamig, Oo. tumitigas po lagi mga kasukasuan ko at namumutla po mga fingertips ko. Ano daw po kaya ito? Tingnan natin, hindi ko alam kung anong effect, bakit ka nagkakaroon ng ganito, pero yung isa ay Raynaud's phenomenon, o yung sabihin natin may problema sa blood vessel, kaya nagkakaroon ng bluish, parang cyanosis sa daliri, or nagcha-change. Di ba usually kulang ka ng oxygen? Pwedeng kulang sa oxygen, pero bakit siya naninigas? So, pwedeng effect din ng joints. Dapat alam ko dito ang detalye ng medical condition mo, plus kasarian mo and edad mo. May interplay of age, gender, at yung kanyang katrabaho. And meron bang mga lab test, diagnostics? Para sa paninilaw, Na yung siyempre kung iisipin natin arthritis, ito ba ay may kinalaman sa uric acid, pwede natin pagpa-serum test. uric acid test. Meron po. Okay. Si Lovely. Hi, Doc. I have a yellowish skin tone. Simula nung bata ako. Okay. Pero, other than that, wala naman po akong ibang nararanasan nakababahalang sintomas. Normal lang po kaya ito. Well, may mga tao Yes, born Tita with a Winnie, yellowish skin. Kaya right? nga, di ba? The Di ba mga Asian is called the, Chinese? it's called the yellow race. Yes, Di ba? Kaya oo. okay lang yan. For me, okay lang kasi nag-test siya at walang ibang symptoms. So, okay lang. Walang problema yun. But there is
Sorry naman, yung difference Aha. sa natural yellow skin tone Yes. at itong pinag-uusapan natin are different. Yes. Diba? Itong pinag-uusapan natin, kung nakakita kayo ng crayon, pencil, yung colored pencil, yan ang dilaw na dilaw. Yan ang dilaw. Yung traffic sign na yellow, yun ang dilaw na dilaw. Yun ang makikita mo sa mata mo, sa balat mo. At sabihin natin, yung ibang tao, sobrang mahilig sa carrots. Makikita mo, Iba naman. magkakaroon Orange. Oo, sa palad lalo. Oo. Minsan, kaunting hypercarotinemia. Oo. Now, pag nag-usapan natin yun sa mata, minsan may mga pulis akong pasyente na pumunta sa akin, Dok, naninilaw ako. Nung tinignan natin yung mata, binuklat natin, oo nga, Naninilaw parang na? naninilaw because of sun exposure. Ah, But, lift natin yung kanyang lid at pinatingin natin sa baba, yung covered, protected area, maputi pa Puti. rin. Ay. Then, hindi yan naninilaw. Ay, oo nga. Papatingin ka sa baba, Yes. sa taas, sa Ah. gilid. Dahil yung side to side. sun-protected area, yun eyelid natin. So, papatingin mo sa baba. So, Kaya- sabi ko, yun, dirty sclera, pero hindi ka jaundice or icteric. May yung mga problemang nabanggit mo Yes. tungkol sa dugo. Mhm. Meron bang mga pagkain na pwedeng kainin para maiwasan yung ganong... Ang iwas, wala. Pero para sa hepatitis, para sa atay mismo, meron tayong paraan para mag-protect. Lalo na sa viral, Tita Okay, Winnie, alam okay. natin yon. Bakuna. Meron tayong hepatitis B vaccine, di ba? Yes. Tatlo yan. At alam ko sa ating DOH, kasama yan sa tinatawag na Expanded Program of Immunization. Libre! Libre dapat kasama yan, Oo, newborn. oo. Pero yung pag let's say, kayo po ay meron high risk na trabaho na involves mga needles, blood, then kailangan natin pa reinforce or pagpa-immunize pa. Sa normal na regular Regular, na tao, ilang beses? 3, Tita Winnie. 0 now, 1 buwan later, at 6 months mula ngayon. Do I have to repeat? Well, depende nga sa trabaho mo. No, hindi. Kung Wala na. wala na. Dapat magkaroon ka ng tinatawag na antibody or resistance or para proteksyon, then okay ka na forever. Alam ko yan, negative, positive, Yes, negative. yung mga reactive ba dyan? Oo. Active, reactive. Oo, yung mga initial ba, dapat inaaral yan. So, kaya titingnan natin, pag isang tao ay naninilaw, wag natin sabihin kaagad, atay ang problema. Dahil meron problema ng paninilaw na bago dumating sa atay, pagkatapos ng atay. Pero papansinin natin, ano bang mga red flag? Ano ba dapat natin ikabahala? Sabihin natin yun, nawawalan ng gana, bagsak ang katawan, no? At ayaw na kumain, plus yun, sobrang hinang-hina ba? At yung paninilaw niya, hindi lang dilaw, to the point na parang kalabasa, deep yellow to orange na. Then, something is not okay. Kung hindi ka pa naman maalarma nun, ewan ko na sa'yo. Yon. Diyos ko Kaya po. nga sinabi natin yung ihi at dumi, minsan kasi, sa salamin, sanay na sanay ka sa itsura mo sa salamin, hindi mo nakikita ang paninilaw mo. Aha. But, magugulat ka. Bakit ang ihi ko kulay tsaa, nagiging cola? Okay, ba't ang dumi ko puti-puti? Yun ay issue. May tanong pa tayo, Doc, si Sol ng Cavite. Yes. Madalas pong nagkakaroon ng dilaw na area surrounding nung pasa ko. Normal lang po ba ito? Well, evolution of wound yan from pasa na purple, okay, the bluish, at slowly nag-hemolize, nagbe-breakdown yung dugo, kaya nanilaw, Tita Winnie. Example yan ng paninilaw dahil sa dugo na na-dead. But it's not as fatal as you were talking No. Dahil may collection ng dugo doon sa lugar na binugbog. Yun Yun, lang. Wala yun lang. namang hindi Walang naman siya kinalaman delikado. sa jaundice o paninilaw. Matakot kapag ang ihi mo kulay soda. Oo. Si Emeraldo Del Mar. Yung mama ko po, sinabihan ng doktor na need siya i-surgery dahil sa gallstones. Okay. Pero sabi naman
ning mama ko, wala naman daw siya nararamdaman. Paano daw Okay, yun? bato sa abdo ang pinag-uusapan dito o gallstones, Oo. no? So marami tayong mga factor Which dito. can obstruct Yes, the it can travel obstruct. of Depende yan sa laki, depende sa dami, depende sa kung ano ang kalagayan ng pinakabalat ng abdo. Kung nangangapal, nagkakaroon ng inflammation, at ang ibang sintomas. Yes, wala siyang nararamdaman. Pero baka mamaya may nireklamo siya na hindi niya alam. Bakit Ba't ka nagpakonsulta sa Oo, doktor? oo. Ano ba ang nagpadala sa iyo sa doktor at na-discover na may bato ka sa abdo? Correct. So, yan ay isa sa mga issue. Kaya akala mo lahat ng gallstones ay sakit lamang. Right. Maraming ibang mga sintomas. Alam mo, tama yung sinabi mo, Dok, kasi meron tayong ugali na may naramdaman ngayon. Alalang-alala ka. Ayan. Tapos habang hinihintay mo yung appointment mo sa doktor, kasi ngayon, the appointment na. Oo. Hindi katulad nung araw, pag gusto mong pumunta sa doktor, basta pupunta ka Pero na mas lang. maganda yun. Walang at least ako, I can speak for myself at mga kasama ko, walang naghihintay. Kaso Dok, may inuuna yung may appointment eh. Oo. Diba? Oo. Tawag dito, okay, anyway, as I was saying, Pag okay na. Pag okay na, pag nagpunta sa doktor, sinabi ng ganyan, hindi, okay na ako, hindi ko na nararamdaman Oo. parang okay na, tapos na. Yes. But something happened to you, right? Kasi nagpa-doktor ka eh. Kaya titingnan natin yung pattern. Oo. Yun, sagutin ko lang yung tanong na indirect lang. Kasi hindi ko kilala yung pasyente, hindi ko na-examine. Right. Unfair ako magbigay ng comment. Meron mga physical examination. Pag yan ay hinawak ko, nag-react ang mukha mo. At nag-react, may naramdaman ako. Yes, sasabihin ko, kailangan mo ng operasyon. Hindi mo kailangan, may maramdaman. Yun. So, maigi na rin na sumusunod tayo sa doktor. Pero kung talagang gustong-gusto, Tita Winnie, pwede mag-second opinion. Oo nga. Pwede rin naman. At saka baka natatakot si mami dun sa surgery. Pagka Yes. naman kasi sinabing operasyon, kahit naman sino, pagka halimbawa binasahan ka Tama. ng sakdal mo, magkakaroon ka ng nervyos. Yes, naintindihan ko lahat ng pasyente ayaw natin magpa-opera, ayaw natin gumastos, pero sabihin natin kung nandyan po ang need o kailangan talaga, sumunod po tayo. Now, ang pinaka-best na pwede kong isuggest is magtanong muna sa isa pang gastroenterologist ano ang kanyang opinion. Nasa Facebook at TikTok si Doc. Pwede niyo akong i-follow, hanapin lang ang ating official username at Doc Dennis Official. Mga kapamilya, mag-follow, mag-like at mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan, mag-message lang po kayo.